Hello guys, Ah, may tutorial po tayo ngayon. So, yung gagawin po natin is gawa tayo ng array, no? Paano gagawin yung array, no, sa PHP. So, halimbawa guys, pansinin nyo, kita ko lang sa inyo, diba, kung mapapansin po ninyo, may UL tayo, diba? So, yung UL, so mayroon tayong li list. So, halimbawa yung li is home. Okay, no? Pwede natin yung i-copy. Control V, Control V. Copy lang natin. Okay. Halimbawa marami yan, diba? Kasi nga guys, halimbawa website physically. Halimbawa, diba, may home. Meron ding about us, tama, no? So, about us. So, halimbawa mayroon tayong services, no? Halimbawa lang. So, pinapakita ko lang sa inyo guys, contact. Halimbawa lang guys, ha? Okay, yung isa, halimbawa promos, no? Basically guys, working ito kasi nga nakalist naman, di ba? So, kung nakalist yan, papansin po ninyo. So, kung release natin, savings natin, lumalabas nga yung home, lumalabas yung about us, di ba? So, ano pa yung lumalabas? Si services, saka si contact, saka si promos. So, ano yung ibig kong point dito guys? So, yung ibig kong sabihin dito is, mapapansin po ninyo, marami na sila, di ba? So, mayroong home, about us, services, contact, promos. So, paano kaya kung isang listahan na lang home, tapos kahit 1 million listahan pa tayo, halimbawa lang, epektibo ito kasi nga, pansinin nyo okay, so base lang natin dito. Copy pala na tama. Copy. Saka paste. So halimbawa guys, marami sila, control S. Halimbawa lang sa gaya ng pinapakita ko. Diba kung napansin niyo, mayroon tayong code na li list, no? So li services. So marami guys. Halimbawa yung listahan natin is 1 million yan. Halimbawa lang. Basically sa website guys, mayroon tayong li na 5 lang siguro. Pero halimbawa, paano kung marami-rami na nga yung listahan natin, no? So, sa demo na ito, pinapakita ko yung listahan. Pero guys, ibang application, video na rin. Pero sa kaso nito guys, gawa tayo ng PHP, okay? So, PHP tayo. Tapos, gagawin natin, gawa tayo ng array. So, ano yung ibig kong sabihin dito? So, halimbawa guys, di ba array? So, $sign, saka array. So, equals, no? Array ulit, tama? So, yung array, di ba, naka-parenthesis yan. Yan. Pagkatapos guys, di ba, halimbawa yung array natin nung una, home, no? Lista natin yan dito, home, tama. So, pangalawang array is si about us. About us. So, mayroon yung ano guys, no? Apostrophe. About us. About us. So, yung pangatlo, alam nyo na, services, diba? Services. Okay, yung apat, contact, no? So, contact. Halimbawa lang, ito yung array natin guys, no? Explain ko lang ito may ano nangyayari talaga rito. So, tapos, we have promos. Pakita ko rin kung ano yung point dito guys. Tama? Tapos, yung promos. Kama, tapos ano pa, balik ulit ni home. Halimbawa lang ha, demo lang ito guys, no? Balik ulit ni home. Okay, so balik ulit ni saan na pa, tapos ni home, mayroon tayong about us ulit. Balik-balikin na natin yan, no? Kasi, pero pwede naman yung promos home, pwede na ito yung pages, di ba? So, yung idea lang dito is creators. So, yung idea lang talaga guys is ito yung array natin, ito yung value ng array, no?
ito yung value ni array. So, yung array daw natin, marami tayong array, home, about us, services, contact, so ganon. So, mangyari ito guys, mapapansin po natin na paano po yan pagganahin sila. So, gawa tayo ulit ng for each, no? So, ibig sabihin ni for each guys, sa lahat daw ng value ng array natin, lalabas sila lahat. Diba? So, ito yung ibig sabihin. So, halimbawa guys, pansinin nyo. So, sa array natin, sabihin natin siyang, ito yung array, no? So, sa for each, no? Kada isa sa kanila, ito yung array, tama, as, lagay natin value. Okay, so may dollar sign din pala si value guys, no? So, value. Okay. Mas pili pa nga. Tama? So, value. Tapos, ano yung gawin natin dito? So, pwede na natin i-echo. Paano natin yan i-echo? So, echo na tayo. So, yung array natin, kasi nga, ito yung ano, yan yung value sa array. So, ginawa nating value. So, i-echo natin. Pag echo dyan, hindi yan array. Kasi nga, yung array na natin, ginawa nating value. So, echo, value. Okay? Pagkatapos ni value, lagyan natin ng semicolon. Okay? So, control S lang natin, guys. Okay, so, napapansin po ninyo na yung home, about us, services, contact, promos, pages, creators, ito yon. Tama? So, nakikita niyo, siya yan, na? Siya yan. Pero sa kaso dito, no? Siya yan talaga, sa totoo lang. Tapos, mapapansin nyo, oy, bakit walang spacing? So, long story short, para may spacing, lagyan natin ng period, saka yung apostrophe. Space lang natin yan, ha? So, control S ulit. Yan. So, may spacing na kasi. Kung walang spacing yan, control S. Yan. Wala nga siyang spacing. Kaya dito, no? Kita ko lang saglit, no? Oh. Yan. May spacing yan. So, control S. May spacing. Tama. So, ano yung point natin dito, guys? So, napapansin nyo, sa kada array, kalimutan nyo muna ito, ha? Balikan natin yan mamaya. Kalimutan nyo muna yan. Balikan natin yan mamaya, okay? So, yung array natin, explain natin, no? So, yung array is equals to array. So, home, about us, services, contact, promos, pages, creators. So, ginawa natin, kada isa daw sa array, ginawa nating value. So, sa for each loop, no? So, mayroon tayong parenthesis. Ito yung, ano yan? Curly brackets, tama. So, ini-echo natin yung value. So, yung array, hindi na siya dahil dito natin array, di ba? So, value na kasi ginawa nating value. Halimbawa, guys, pwede yan kahit anong pangalan. Yung value, halimbawa, ako, di ba? So, kung ako yan, palitan din natin ito ng ako. Okay? Control S natin. Ayun, gumagana. Kasi nga, yung array natin, ginagawa natin ako, pero pagbalik natin dito, ginawa natin siyang array pa rin, kasi yun yung actual natin na variable. Hindi na yan kagana, guys. Di ba? So, nag-error siya kasi nga, hindi na niya makita, oy, saan yung gusto mo? Di ba parang kinonvert mo na ako? So, ako. Okay? Okay, guys. So, ito yung point natin. Papansinin nyo na lumalabas nga sila. So, halimbawa, guys, paano yung dynamic pooling dyan, guys, no? So, ito yung ibig kong sabihin. Ito yung listahan natin, ha? So, mayroon tayong lista na home, about us, services, contact, promos. Parang gano'n, di ba? So, marami nga. Halimbawa, 1 million yan. Halimbawa, copy lang natin, copy. Control B. Control B. Kung mapapansin po ninyo, marami nga sila. Pero, terrible yung code natin, guys. Bakit naging terrible? Kasi nga, marami-rami na sila, no? So, long story short, para gagana talaga yan, ito yung gagawin natin. Kunin natin yan. Okay? Pagkatapos, yan guys, yung UL, cut natin, lagay natin sa ating array. Tapos, control V natin. Tapos, lagay tayo ng PHP dito. Okay. Tapos, i-close lang natin si PHP dito, guys, no? Okay. So, tapos, dito, guys, open natin si PHP ulit. Okay, gumana na. Pagkatapos, guys, i-echo lang natin. Echo. So, yung ako.